tinutukoy ni Jesus na magkakalulo sa kanya, ay agad umalis si Judas Iscariote upang makipagkasundo sa mga punong saserdote. Dito ay kanilang inihanda ang pagtakip kay Jesus. Matapos ang kanilang hapunan, ay tinawag ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang samahan siya. Lamang isusunod ang dapat takwil ng simbahan, kundi pati na rin ang kanyang mga alagad na nagkakalat na siya ang Mesiyas. Paano kung yan ang totoo? Marami ng taong nakasaksi sa kanyang kapapalagan. Ang pilay, nakakalakad. Ang mga bulag, nakakakita. Pati na rin ng mga patay, binuhay. Napakakabaw ng iyong panunugala. Ang buhay natin. Marami siyang tagapagsunod. At madali sa kanilang gumawa ng kalabas. Alam mo ba, Nicodemo, napakadaling humanap ng mga taong pilay na nagpipilay-pilayan? Mga bulag, napakadaling humanap niya. At ng mga taong nagpapatay-patayan. Ako ba'y iyong pinapatawa, Nicodemo? Mukhang tuluyan na nga ang napipilo ng isiyon ang iyong pag-iisip. Pero, nakasulat na ang Diyos magpapadala sa atin ng Mesiyas. Ha? Saan kayo bangan? Mahirap bang paniwalaan na tayo gusto'y padalan at si Jesus ang pinadala ng Diyos? Anong lakas ng loob na sabihin na siya daw ang anak ng kataas-taas ng Diyos? Di isa lamang siyang anak ng karpintero. At anong masama sa isang Sandali ka, karpintero? Nicodemo! Kung si Haring David nga na nagsimula bilang isang pastol, nakasulat pa sa Mesiyas na magkakaroon ng magaganang David at nakaputong na kulo ng ginto. Kaibahan! Aking napapansin na tila lalong lumalalim ang paghanga mo sa taong yan. Hindi na kami magtataka na bukas makalawa, ikaw na ang magiging takabagtanggol ng taong yan. Hihibang ka na talaga, Nicodemo.
Di mo na alam ang iyong ginagawa. Ayun ba ay iyong hari? Pwes, Kung nagsasalita siya'y makasalanan, pinapatawag ko na siya. Aba! Diyos ka na ang mahal magpatawad. Kung sa bagay, sa kasaysayan ng ating tarihan, iisa lang ang nagkukunwaring propeta. Pero, ang taong yun, gustong masakin ang ating matatandang paniniwala. Pero, sa paanong paraan? Sa paanong paraan natin makukuha magalit ng Roma? At hatulan ng taong iyon? baka sa ating matutlo ng mga balak na ito. Anong sa palagay niyo, dakilang Kaypas? Oo nga po, dakilang Kaypas. Napakarami na humihiwalay sa atin. At si Jesus na yon, doon na sila tuluyang naniniwala na pati itong si Nicodemo, na kaisa natin, ay nagiging tagapagtanggol na rin ng taong yun. Pero paano kung ito makutsyon sa taong bayan magaling sa amin? At tuluyan na tayong iwan. Mag-aalala lamang mo kami, dakilang Kaypas. Talagang wala kayong nalalaman. Wala kayong nalalaman. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Para sa isang tao lamang ang mamamatay. Hindi masasangkot ang buong Roma. At hindi tayo bibigyan ng anuman problema. At sa isang tao lamang natin siya ipapapatay. Naniniwala ba kayo sa akin? Naniniwala kayo sa akin? Naniniwala ako kami na ng Kaypasan. Subalit, sa paanong paraan? Sa paanong paraan natin makukuha ang loob ng Roma? Na hatulan ng kamatayan ng taong iyon. Ngunit, mas ikinatatakot ko ang ating mga kababayan kaysa mga sundalo ni Pilato. At ang kinakatakot ko lamang na makapati tayo ng ating pwesto ay mawala sa atin sa anumang oras. Ako na ang bahala. Dakilang Kaypas. Judas Iscariote. Ang masugid na tagasundot ng bulahang propeta. Hindi kaya maghanap ng kung anumang kapalit sa atin ng tao yan? Kilala ko yan. Masyadong mabangas at kahaman sa salapi ang tao yan. Ako na ang bahala. Ngunit dakilang Kaypas, paano kung ikapahamak natin mga punong saserdote? Nating lahat ang inyong iniisip. Nag-aalala lamang po kami. Judas Iscariote. Sinasabi ko na nga ba, na paparito ka. Diba, ikaw ang masugid na tagasunod ng bulang propeta. Dakilang Kaypas. Ayon sa bali-balita, si Jesus. At ang taong yan, pati na rin si Nicodemo, ay napakarami ng tagasunod.
Talagang wala kayong nalalaman. Wala kayong nalaman. Ako na ang bahala sa taong yan. Ipaubahin nyo lang sa akin yan. Kawan! Kayo na ang bahala sa taong yan. Akin na yan! Akin na yan! Kala ko yan! Akin na 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 yan! Tatlong pinakasumpilang! Akin na! Akin na! Akin na yan! Akin na yan! Akin na yan! Kung sino ang aking ahalikan, siya ang aking gusto.